Ang recipe natin ngayon ay akalain nyo bang hindi tayo gumawa ng dough? Yes po, totoo po yun. Kung gusto niyo pong malaman ang ginawa natin, tara po subaytayan niyo po ang ating lulutuin for today's video. Madali lang po ito mga Mars. Una-una, sinala ko lang po yung isang lata ng century tuna. Yes po, century tuna naman yung ginamit ko dito. In-drain ko lang po yung sabaw niya pagkatapos ay nilagyan ko na ng iba pang mga sangkap. Meron ako dito isang maliit na carrots, ginadgad ko lang po at 1/2 cup ng cheese. Yan po kasi ang magpapasarap at magsisilbing binder na rin po sa recipe natin ngayon. Then naglagay lang din ako ng isang piraso ng bell pepper, bali hiniwa ko lang ito ng maliliit. Pagkatapos sa isang sachet ng mayonnaise. Nag-add din ako dito ng 1 tablespoon ng sugar para po maging balanse yung lasa ng ating gagawing recipe or palaman. Ganun lang, tapos haluin ng mabuti para ma-well combine yung mga sangkap. Ito po pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi na natin kailangan gumawa ng dough. Kasi nag-try po akong bumili ng siomai wrappers sa supermarket. Bali nabili ko po ito. Yung pabilog po yung binili ko para match po sa gagawin nating recipe ngayon. Madali lang naman itong gawin mga Mars kasi papalamanan lang naman natin itong wrapper. Pagkatapos ay isisealed lang natin siya na kagaya po sa pagsisealed sa gumamit pa ko dito ng tinidor para talagang magmukhang empanada yung ating recipe ngayon. Magkabilang side po ay dapat na iseal natin para sure na hindi lalabas yung palaman once na ipiprito na natin ito. Kaya mga Mars, kung hirap kayo sa paggawa ng empanada dough, pwede nyo po itong itry. Bili lang kayo ng siomai wrapper na bilog, tapos gumawa na lang kayo ng palaman. Kahit anong palaman po is pwede. Pwede po yung giniling, chicken, nasa inyo na po yun. Pero yung ganitong proseso ay pwede po. At ito nga po yung nagawa ko. Bali nakagawa ako ng 17 pieces. Then, i-rest ko lang ito sa fridge ng mga ilang oras at pagkatapos ay pwede na natin itong prituin. After an hour mga Mars, ito na nga, magpiprito na tayo ng ating ginawang empanada. O ayan, painitin lang natin ang mantika pagkatapos ay prituin natin ito. Take note mga Mars, sinaalan natin yung apoy kasi manipis po yung pinakado nito para maluto po yung hanggang loob yung ating piprituhin. Siya nga pala mga Mars, remind ko lang po, bali yung ginawa ko, itong pinaka-empanada natin is binutasan ko po siya ng tinidor para hindi po siya lolobo kapag piprituhin natin. Yun po ang dapat yung gawin mga Mars. Kung gagawa kayo ng empanada, kahit yung homemade na dough po yung gagawin nyo, much better po na bubutasan nyo ito para hindi lolobo yung empanada nyo kapag piprituhin na. Babalik-balik na rin lang po natin yung ating mga empanada para po maging pantay yung pagluluto natin. Ngayon kapag golden brown na po at sa tingin natin ay crispy na siya, pwede naman na natin itong hanguin at make sure po na ilalagay natin siya sa strainer or paper towel para po matanggal yung excess na mantika. Ganyan lang po yung gagawin, bali tatapos sila natin yung ating niluto at mamaya po ay titikman na natin kung ano at gaano kasarap yung niluto natin ngayon. Madali lang po itong gawin talaga mga Mars, kaya kung ako sa inyo, pwede kayong gumawa nito ahead of time tapos ilagay nyo po sa freezer. Hindi naman ito agad masisira kapag nakalagay po ito sa freezer at kung kailangan nyo na or kakainin nyo na, pwede na kayong magprito, diba? Pwede rin itong pambaon ng inyong mga anak. At ito na nga mga Mars, tapos na tayo magprito. Tignan nyo naman at parang talagang totoong empanada dough yung ginawa natin ngayon. So ayan mga Mars, tignan naman na natin. Pasensya na at medyo mainit pa talaga ito. Pero gusto ko lang kasi matikman, kaya nga ito, ayan, tiknan natin. O di ba mga Mars, ang sarap po nito. Talagang empanada po ang lasa niya. Kaya kung ako sa inyong mga Mars, itry nyo din itong gawin at patok itong pang merienda. So paano mga Mars, sana po may naibigay na naman ako sa inyong recipe at tips na pwede nyong gawin. Lalo na kung nag-crave kayo ng merienda at pangbaon.
sana try niyo itong gawin. Madali lang naman ito at nasa inyo na rin kung ano po yung gusto nyong ilagay na palaman. Ang sa akin is yung mabilisan lang talaga. Kaya ito lang po yung naisip kong gawin na palaman. Paano guys? Hanggang sa muli po, sana ay supportahan niyo pa ang aking mga susunod na ibabahagi pang mga video. Thank you for watching. Bye-bye po and God bless. Happy cooking!